At kasabay po ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong pong araw mga kaumbumaha. Kasama po natin ang Secretary General ng National Citizens Movement for Free Election, si Ginoong Eric Alvia. Magandang araw sa inyo, Sir Eric, and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa ating 32 stations nationwide, sir. Magandang umaga at magandang umaga rin sa mga tagapakinig ninyo. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Medyo ironic na kayo po ay amin nakakausap ngayon, sir, ano? Dahil noong 2022 elections, kayo po ay nakakausap din ho namin. Ang NAMFREL ay nakakausap po ng Bombo Radio Philippines para humagbantay dito ho sa halalan. Ngayon, bilang isang citizen watchdog na nagbabantay nga po sa halalan, ano pong stand ng NAMFREL dito po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na nakakuha nga ng more than 30 million votes noong 2022 elections? Sir Eric. Okay. Yung NAMFREL naman, bilang isang non-partisan citizens watchdog, wala kaming direktang official stand o pananaging guilty o innocent, no, ang Vice President, no, sa nagaganap na impeachment trial. Kasi ang pangunahing advocacy ng NAMFREL at ang aming mga mandato ay nakatutok sa integridad ng proseso ng halalan, no? Yung reforma sa sistema ng pagboboto, pati transparency sa pamamahala. Kaya hindi kami naglalabas ng posisyon, no, tungkol sa yung pampolitika o favor o kontra sa mga nangyayaring impeachment trial na to. Ngayon pa man, no, ang tingin namin kailangan ay simamento ng prinsipyo, no. Tingnan natin ito sa prinsipyo, no, sa pagrespeto muna, unang-una, no, sa boto, no, ng 32 million na pumoto sa Vice Presidente, no. Malaking mandato ito na galing sa taong bayan, no. Ito yung nagbibigay ng lehitimong mandato, no, sa ating pangalawang pangulo. Pero nananaig din, no, dapat ang konstitusyon at accountability, no. Yung bagamat nga sagrado yung boto, naninindigan yung NAMFREL na yung prinsipyo ng accountability at pananagutan ng mga nahalal sa opisyal na posisyon ay nasa sa ilalim ng batas, no. So ang impeachment trial, no, alam naman natin proseso rin ito at mekanismo ng konstitusyon natin, no, ng pamamahalaan natin. Kung merong hindi kanais-nais o hindi tapat, no, yung pagkikilos ng isang nahalal na opisyal sa kanyang posisyon, no. So nirerespeto rin namin yan, no? At importante rin na yung prosesong ito ay dumaan din sa accountability ng taong yun, no, na naihalal sa posisyon na yun, no. Opo. So ito yung mga nakikita namin. So panig din kami na magkaroon ng impeachment trial. And bilang isang watchdog, sir, may gagawin ho ba kayong pagbabantay sa proseso po ng impeachment proceeding? Tulad ho ng ginagawa ho niya lagi during elections. So itong prosesong ito, no, kaiba ito sa isang halalan. Yung pagbabantay sa isang halalan, nakatutok ka sa presinto pati sa proseso ng pagdaloy ng datos ng boto natin, no, electronically, no. Pero itong pagbabantay dito sa impeachment trial na to, nakatutok ito at nakatuon ito sa vigilance, no, ng taong bayan sa isang legal at informasyonal na pagbabantay ng information na dumadaloy, no. So nag-iiba yung aming pagbabantay dito, no. Mas nagiging parang public educator kami at parang nag-a-analyze kami kung ano yung pangyayari, no, ng halalan. Hindi kami nagdi-deploy ngayon ng tao. Pero dapat ipatupad yung rule of law, no? Yung nasaayos ba sa patakaran ang paggawa ng itong impeachment trial na to. Bombo Ever, with the follow-up kay... Just to follow up lamang po, inaasahan niyo po ba na hahanapong po sa ganito sa impeachment? Ito pong record-breaking po na victory ni Vice President Sara Duterte. Dalawang pananaw yan. Yung una, siyempre nagugulat yung tao. Halos 32 million, no, ang bumoto sa Vice Presidente, no.
mas mataas pa nga sa Pangulong Marcos, 31 million lang yata yung sa Pangulong Marcos. Tapos inaasahan din na matatag, no, yung pagsasama nila, no, ng UNITEAM. Pero ah, hindi rin natin inaalis, no, yung medyo yung katangian ng koalisyon medyo mababaw, no. Yung alam naman natin na may marriage of convenience yan, no, dahil hindi naman ayon sa ideolohiya o prinsipyo ng pagsasamang yon, kung hindi sa o plataforma ng gobyerno, kung hindi para manalo lang ng halalan, no. Tapos nakita natin, no, na may banggaan ng interes, no, yung sa Kamara tungkol sa confidential funds na hindi na ibigay sa kanya, tapos yung mga pananaw tungkol sa usapin ng charter change, tapos yung pananaw pa tungkol sa investigation dun sa ICC. So nagsama-sama yan, ito yung nagdulot dun sa pagsak nung parang samahan na yon. Isa pa, nakita natin yung dun sa articles ng impeachment, may mga akusasyon nga talaga na medyo dapat panugutin, no, at sagutin, no, ng ating pangalawang pangulo, no, yung mga banta niya, yung misuse ng confidential funds, no, yung allegations ng bribery, no, at procurement irregularities, pati yung unexplained wealth, no, pati yung mga false salin. Dahil sa hinalal ng taong bayan, dapat pakita rin niya na yung mandatong binigay ng taong bayan sa kanya nararapat din sa kanya, at hanggang ngayon hawak pa rin niya, no. So hindi kami nagugulat, no, na dumadaan ngayon ito sa prosesong impeachment. Right. Looking back lamang po, dahil ang NAMFREL po nakatutok din po sa isinagawang eleksyon noong 2022 at naobserbahan po kung gaano talaga dinumina ng UNITEAM yun pong nakalipas na halalan. Pero meron po ba kayong nakita noon na mga senyales na nagsasabi po na mabubuwag ito pong tandem ng UNITEAM before? Oo, meron na, no? Of course, nagugulat yung mga tao, no, na matatag, no, dahil dalawang pamilya, o kaya hindi lang dalawang pamilya, iba-ibang interes, no, nagsama-sama, no, nagsanib puwersa, no, yung pamilyang Marcos, pamilyang Duterte, tapos meron pang mga iba-ibang pamilya na kasama dun sa pagtatag na, no, mga siguro Arroyo, pati Romualdez, no, yung mga malalaking pangalan, no, sa larangan ng halalan. Pero nakita rin natin, no, na dahan-dahan ding hindi hindi magiging matatag yung samahan na ito dahil yung una nung ni-request nung di ba nung kung sino yung magiging presidential candidate, mahirap na usapin yun na nangyari yun. Ang nag-broker pa nga nun si dating Presidente Arroyo, no? Tapos yung intention nila na pareho sila, gusto nilang makuha yung posisyon ng pagiging pangulo, no? So, alam natin na pareho yung gusto nila, pero yung isa nanaig, yung isa hindi, no, dahil sa brokering. Pangalawa, nakita na natin na di ba yung unang hiningi ng pangalawang pangulo yung posisyon na maging parang defense secretary, pero hindi ito pinagkaloob sa kanya dahil alam natin na gustong hawakan ni Pangulong Marcos, no, yung loyalty ng ating sandatahang lakas, no, pati kapulisan, no. Pangatlo, yung posisyon na lang sa yung sa foreign policy natin, no, yung pag-deal sa China, di ba? Yung sa China kay Duterte, reapproachment, no, yung dapat hindi medyo magaan ang yung pagturing sa China, tapos medyo antagonistic pagdating sa mga Western influence, no? Katulad dun sa ICC nga. Pero yung kay Marcos, nakita naman natin na gustong i-restore yung ties with the Western world, no? At mas lalo na sa Estados Unidos, no? Tapos of course, no, yung ito yung simptoma nung kahinaan ng ating politika sa Pilipinas. Coalition ito no. Alam naman natin ang coalition nakaangkla yan sa interes lamang
no? At hindi nga sa plataforma o pang plataforma de gobyerno, no? So, usually ang coalition sa Pilipinas hindi nagtatagal, no? Hindi tumatagal ng 6 na taon, no? Kuminsan pagdating ng midterm elections, nabubuwag na kaagad yung coalition depende sa performance kasi kung sino yung paalis na presidente, parang parang heir apparent, no? May ina-appoint siyang heir apparent, no? Nakita natin na sa umpisa pa lamang medyo hindi na maganda yung samahan na yon at yung katatagan na yon. So, gusto rin kasi makuha, no, na yung gusto nila habang yung vice president ay nakaluklok sa posisyon na yon. At yung mga ito ay hindi nabigay sa kanya. Okay. Sir Eric, maraming salamat. Marami pa sana tayong itatanong but medyo kapos na ho tayo sa oras. Maraming salamat again for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. At ingat-ingat po kayo, Sir Eric. Maraming salamat din. Ang nagsisilbing Secretary General ng National Movement o National Citizens Movement for Free Elections, si Sir Eric Alvia. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.